Ang trono ko'y kalangitan, daigdig aking tungtungan. Templo ko ang sanlibutan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Samaritana kay Jesus, Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi din niyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kaniya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasampalataya sa Kaniya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Nang dahil sa tahanang ito, tayo ay nagkaroon, lumago sa pananampalataya. Kapag po kayo ay galing sa ibang bansa o sa malayong lugar at kayo ay umuwi sa inyong tahanan, ano po ang sinasabi ng mga kaanak ninyo sa loob ng bahay pag kayo ay dumating na? Di ba lagi nating naririnig sa kanila yung home, sweet home. Di po ba, no? Depende kung ang tahanan nyo, sweet ha. Pero di ba ito ang karakter ng tahanan? Yung tahanang tayo ay bumabalik dahil alam nating naririto ang karugtong ng ating puso. Sa tahanan, doon tayo nagiging malaya. Sa tahanan, naroon ang ating koneksyon sa bawat isa. At sa tahanan, doon ka nagiging totoong ikaw. Kaya nga kahit maliit ang tahanan, sa kabila ng pagiging malinis nito, ang relasyon ang ating inaalagaan. Kaya kapag tayo lumalayo at bumabalik, palagi nating sinasabing, home, sweet home. Yung salitang home, sweet home, ay sinimulan ni John Howard Payne noong 1823 na taga-Europa. Sinulat niya ito para gamitin sa isang opera o sa isang show. Pero ang nakakagulat doon sa kanta na yan, yung gumawa nito has never been home. Yung bang nakakalungkot na ang kaniyang kagustuhang home sweet home at sinasabi niya doon sa dulo ng kanta, there's no place like home, ay siyang taong walang tirahan. Siya yung taong papalit-palit, palipat-lipat, paulit-ulit ng ginagawa
but has never been home. Sa pagdiriwang natin ng ika-36 na anibersaryo ng dedikasyon ng ating simbahan, tayo rin sa bawat isa ay magsabi ng home, sweet home. Pakisabi nga po doon sa katabi ninyo, home, sweet home. Kung nararamdaman ninyo na kayo ay komportable, ito ay tahanan. Kung nararamdaman ninyong sa pag-upo ninyo ay may kapayapaan sa kabila ng gulo ng kapaligiran, ito ay tahanan. Kung nararamdaman ninyong kumokonekta kayo sa Diyos, sa ating Poong Jesus Nazareno, ito ay tahanan. Sinasabi sa ating ebanghelyo na sasambahin natin ang Diyos sa spiritu at katotohanan dahil sa bawat pag-upo mo, ikaw ang naririyan at hindi ibang tao. Ang nararamdaman mo, ang sinasabi mo, ang presensya mo ay katotohanang ibinibigay mo sa harapan ng Diyos. Sapagkat sa katotohanan, ang templong ito ay bahagi ng templo ng ating katawan na tumatanggap ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang sakramento. Kung papaanong itinalaga ang ating altar, tinatalaga din natin ang ating sarili sa pamamagitan ng binyag. Kung papaanong binasbasan at ginawa ang liturhiya at sakramento sa simbahang ito, tayo rin ay buhay na sakramento na nag-aalay sa Diyos ng pagsamba sa spiritu at sa katotohanan. Huwag po nating sasayangin ang pagkakataong ang bawat pag-upo ninyo, ang bawat pagpasok ninyo, ang bawat pananalangin ninyo dito sa ating templo, dito sa ating simbahan, dito sa ating altar, ay isang pagkakataon at karanasan na wala ang iba at hindi kayang gawin ng iba. Kaya dahil hindi nila magawa, tayo ang gagawa para sa kanila at ilalapit natin sa kanila kung ano ang katotohanan ng pananampalataya. Napakarami pong tao ang gustong pumunta ng Quiapo, ang gustong pumunta sa ating simbahan, pero hindi nila magawa dahil sa iba't ibang kadahilanan. Tayo na binibigyan palagi ng Diyos ng pagkakataon, ng oras, ng sitwasyon, ng biyaya na makarating dito sa ating tahanan, ay isang napakalaking biyaya mula sa Kanya. Kaya wag po nating sasayangin ang bawat minutong narito tayo, bagkus tayo'y manalangin at sambahin ng Diyos sa Kaniyang maranyang tunay na kaharian. Binibigyan tayo ng foretastes. Pinatitikim tayo kung anong kaligayahan at kapayapaan ang dadamhin natin dito sa inyong pag-upo hanggang tayo'y makarating sa kaharian ng Diyos. Kailangan pong maramdaman natin ang kapayapaan, ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Para po pagkatapos ninyong magsimba, pagkatapos ninyong manalangin, dadalhin ninyo sa iba ang biyaya ng panalangin, ang biyaya ng inyong paniniwala, ang biyaya ng pananampalataya na sa simbahang iyon na itinalaga para sa lahat ng tao ay nagiging ugnayan at nagiging batis ng grasya mula sa ating Poong Jesus Nazareno. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.